Nasa isla ho kami nitong nakaraan pero itinimbre ni Bricks na may mga armado na namang lalaki sa bayan kaya inudyukan niya kami ni Alexis na umalis na doon. Teka muna. Sino naman itong si Alexis? Hiha, ani Gustavo. B-boyfriend ko ho. Nagkatinginan ang mag-asawa at napatango-tango, pagkway isang matamis ng ngiti ang sumilay sa mga labi. Bakit ho? Nagtataka niyang sabi. Wala naman. Hiha, nang mawala kayo sa amin ay baby ka pa. Ngayong nakita ka namin ay malapit ka ng mag-asawa. Emosyonal na saad ni Carmelita at hindi niya alam pero parang gusto rin niyang maluha dahil doon, heto na, tapos na ang kanyang paghahanap dahil nasa harap na niya ang kanyang mga magulang. Siguradong umpisa na ito ng pagliban ng takbo ng kanyang buhay pero hindi ibig sabihin noon ay kalilimutan niya ang mommy at daddy niya na mahal pa niya higit sa kanyang sarili. Hayaan mo na. Honey, itong baby naman natin ngayon na si Ninya ang magbibigay sa atin ng apo na siyang magiging baby natin sa bahay, hindi ba? Anak, parang gusto ring maluha ni Gustavo pero pinipigil ang sarili, bigla naman siyang nahiya. Wala pa naman ho kaming napag-uusapan tungkol sa pagpapakasal, kahit pa. Anak, gusto kong makilala ang lalaking yan at nang sa ganon ay makilatis, pinal na sabi ni Gustavo, noon naman tumunog ang kanyang cellphone mula sa bag. Noon niya naalala si Alexis, pinababalik nga pala siya ni kay Mika at malamang ay naroon na ito sa mga oras na iyon. Naman niya paniwalaan, baka nga pinagtawanan pa niya dahil para sa kanya, hindi siya mabubuhay nang wala ang kanyang mommy at daddy. Salamat ho. Aniya kahit pa hindi siya sigurado kung kailangan nga ba niyang sabihin Leon, pero sana ay bigyan mo pa rin kami ng pagkakataon na mapalapit sa iyo. Hiha. Hayaan mo sana na bawiin namin ng mama mo ang mga panahong hindi ka namin kasama. Ani naman ni Gustavo na bagaman seryoso ay nakikiusap naman ang tinig. Hindi siya nakakibo, ang totoo kasi ay hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin, saglit na namayani ang katahimikan, waring naghihintay ang mga ito sa kanyang isasagot mabuti na lang at sinalo siya ni Alexis, nasabi ho ni Ninya na hindi pa ninyo nahahanap si Bricks, tanong rito ng alkalde maya-maya, hindi pa nga. Iho, siya na lang ang hindi pa namin nahahanap, malungkot na saad ni Carmelita, ilang saglit itong nakipagtitigan sa mag-asawa bago muling magsalita. Alam ko ho kung saan matatagpuan si Bricks, pwede hong magpapunta ako ng tao doon sa isla para isama paluwas ang mag-ina kung papayag kayo. Buong pagmamahal siyang napatingin kay Alexis, pinisil niya ang palad nita at dahil doon ay napabaling sa kanya ang tingin ng alkalde. Proud siya rito dahil kahit kailan ay hindi ito naging modemo. Willing itong tumulong sa abot ng makakaya, at mas lalo niya itong minamahal dahil doon. Sa bawat araw na nagdaraan ay pinatutunayan talaga nito sa kanya kung gaano siya kamahal. Why, malambing nitong Anes sa tabi niya na napansin marahil ang kanyang paninitig, wala. Gusto ko lang magpasalamat, ang dami mo nang nagawang tulong sa akin, Lex, sinsero niyang sabi. Hindi niya alam pero parang bigla ay gusto niyang maiyak, naalala niya bigla ang mga pagsubok na pinagdaanan nila ni Alexis pero hanggang ngayon ay nanatili silang matatag, hanggang ngayon ay nananatili ito sa tabi niya at handang gawin ang lahat para sa kanya, kaagad ay kinabig siya nito pasandig sa balikat, pagkatapos ay ginawaran ng halik ang ibabaw ng kanyang ulo, waring nakalimutan nito na nasa harapan nila ang mga totoong magulang niya. Mahal na mahal kita kaya gagawin ko ang lahat ng bagay na makapagpapasaya sa iyo. At sa mga taong mahalaga sa iyo, sweetheart, malambing nitong sabi. Ayokong nakikita kang nalulungkot, ayokong nag-iisip ka ng kung ano-ano. Kaya hanggat kaya ko, tutulungan kitang mapadali ang lahat ng bagay, sweetheart. Honey, sa tingin ko ay malapit na tayong magkaapo kagaya ng palagi mong sinasabi ani Gustavo na naging dahilan para maghiwalay sila. Kapwa sila na tauhan na hindi nga pala sila napagsosolo, pakiramdam niya ay mapulang-mapula ang mukha niya at nang tingnan niya si Alexis ay ganoon din ito, gusto niyang mapabunghalit ng tawa pero pinakapigil niya ang sarili. Ngayon lang kasi niya nakitang ganoon si Alexis, pasensya na ho kayo, parang biglang nahiyang sabi nito, para itong batang biglang napahawak pa sa batok, pero isang tapik sa balikat nito ang ginawa ni Gustavo. Okay lang. Iho, matatanda na kayo nitong si Ninya. Isa pa. Dumaan din kami sa ganyan nitong mama nyo, huwag mo lang sasaktan yan dahil noon tayo hindi magkakasundo. Matagal no alay sa amin si Ninya pero oras-oras ay ang safety niya ang pinapanalangin naming mag-asawa. Iho nagbabantaman ang mga salita ni Gustavo ay hindi naman maramdaman ni Ninya na nagagalit ito,
Bagkus ay parang binibilinan lamang nito si Alexis, tumikim naman muna ang alkalde bago sumagot, umayos din ito ng upo at mabilis na nakabawi sa hiyang naramdaman nito kanina, nawala na rin ang pamumula sa pisngi nita. Huwag ho kayong mag-alala dahil hindi ho mangyayari yun, sir, ma'am, makakaasa ho kayo na ang saktan si Ninya ang huling bagay na gagawin ko, may himig na ngangakong ani Alexis, napatango-tango ang papa niya pagkatapos ay muli nitong kinamayan ang alkalde, kung ganoon ay wala tayong magiging problema. Iho, ani Gustavo. Maraming salamat, sir, halos maghapong naubos sa kwentuhan ang oras nilang lahat. Hindi matapos-tapos ang kwento ng mama niya magmula noong maliliit sila hanggang sa mawala sila ng sabay-sabay. Ramdam niya ang pait at sakit na naramdaman nito noong mga panahong iyon at awa ang nanaig sa kanya para sa tunay na ina. Ang mawalan nga lang ng isang anak ay napakasakit na. Iyon pa kayang nangyari sa mga ito na ang 4 na anak ay sabay-sabay nawala. Hindi niya kayang mag-imagine kung anong klaseng sakit at paghihirap ang pinagdaanan ng mga ito noong mga panahong iyon. Sa huli ay nasumpungan na lamang niya ang sarili na niyakap ang ina at hinahagod ito sa likod para pakalmayin. At alam niya, hindi man kasing tindi ng pagmamahal niya sa nakagisnang ina ang nararamdaman niya rito sa ngayon, alam niyang matututunan din niya itong mahalin gaya ng pagmamahal ng isang anak sa magulang. Isa pa ay may kung anong kakaibang damdamin siyang nararamdaman habang magkalapat sila ni Carmelita. Siguro ay iyon na ang tinatawag na lukso ng dugo, Kabanata 105, masaya ka ba na nakita mo na ang parents mo, sweetheart? Malambing na tanong ni Alexis nang magkatabi na silang nakahiga sa bahay ng mommy at daddy niya. Weekend na kaya nagpa siya itong doon matulog pagkatapos siyang ihatid kanina mula sa bahay ng mga totoong magulang. Sinabi nila sa mommy at daddy niya ang lahat at kagaya ng inaasahan ay umiyak na naman ang mommy niya. Nag-assume na naman kasi ito na sasama na siya sa totoong pamilya at iwan ang bahay nila, mabuti na lang at tinulungan siyang magpaliwanag rito ni Alexis, sa huli ay mahimasmasan din ito at pumayag na makaharap at makipag-usap kina Carmelita at Gustavo alang-alang sa kailanawan ng lahat, kung siya ang tatanungin ay gusto niyang magkakilala rin ang mga ito, mas matutuwa rin siya kung magkakaroon ng pagkakataong maging magkaibigan ang dalawa niyang pamilya. Masaya naman. Babe, kaya lang inaalala ko ang mommy. Aniya habang nakatingala sa kisame ng kanyang kwarto, kung ano-ano na naman ang kanyang naiisip at sa tingin niya ay mahihirapan na naman siyang makatulog, I'm sure na maiintindihan ka rin niya, sweetheart. Isa pa, sinabi naman ng Mama Carmelita mo na hindi niya kayo kukunin, di ba? Siguro, ang magiging setup nyo ngayon is, may araw lang na sa kanila kayo uuwi. Wala sa loob na napatango siya, kung sa bagay ay tama si Alexis, kung magkagayon man ay hindi na siguro masyadong masakit iyon para sa mommy niya. Isa pa, gusto rin naman niyang bigyan ng pagkakataon ang mama niya dahil dama niya ang sakit na nararamdaman nito dahil sa pagkawala nila hanggang ngayon. Matagal silang no-alay sa mga ito kaya kung kaya niyang bawin ang mga sandaling nagdusa ito ay gagawin niya talaga. Total ay hindi naman sila nito ipinamigay o sinadyang iwalay sa poder ng mga ito. Walang may gusto sa nangyari kaya dapat lamang nasuklian din nilang magkakapatid ang hirap ng mga itong iluwal sila sa mundo. Sana nga, babe, yamakap siya rito at isiniksik ang katawan kay Alexis. Kapag ganoon kasi ay napapawi ang lahat ng kanyang alalahanin. Kahit paano ay nababawasan ang kanyang pag-iisip bagkus ay napofocus siya sa kanilang dalawa lamang. Halos nasa leeg na nito ang mukha niya habang ang isa niyang braso ay nakayapos sa baywang ng alkalde. Gusto lang niyang maramdaman na sa kabila ng lahat ng nangyayari ngayon sa kanyang buhay ay narito si Alexis sa tabi niya, na siyang nasasandalan niya kahit ano pa ang dumarating na pagsubok sa kanyang buhay. Isa ito sa dahilan kung bakit nababawasan ang kanyang mga problema, palagi nitong pinalalakas ang loob niya. Kapag may sumulpot na suliranin sa kanya ay may naiisip kaagad itong solusyon bagay na pinakagusto niya sa alkalde, bagay na bagay talaga itong maging ama ng isang bayan. Pero mukhang masyadong naapektuhanan si Alexis dahil sa kanyang ginawa, para siyang nakuryente nang maramdaman ang mainit nitong palad na humaplos sa kanyang muka, napatingala siya rito dahil noon niya napagtanto na seryoso pa rin ito pero malamlam ang mga mata. I love you. Ninya Ocampo. Honest nito habang gahibla na lamang ang pagitan ng mga mukha nila.
Titig na titig ito sa mga mata niya at ang mga ilong nila ay magkadikit na tipid siyang ngumiti, pero lingid sa kanya ay namumungay din ang kanyang mga mata dahilan para lalong mag-apoy ang damdamin ni Alexis. Wala siyang ideya na kapag nasa ganoon silang ayos ay nungkang gawin nito ang lahat ng pagpipigil para lamang masupil nito ang init ng katawan na nararamdaman sa tuwing magdidikit sila. Mahal din kita, Alexis Villarubin, mahina rin niyang sabi saka siya nagyuko ng ulo pero hindi pa rin siya lumayo rito. Ang ending tuloy ay nasa tainga niya ang labi ni Alexis na nagbubuga ng mainit na hininga na nagdudulot sa kanya ng ibayong kiliti. Ngayong nakita mo na ang mga magulang mo, pwede na tayong mag-step up sa mga susunod nating plano. Anita habang hinahagod-hagod ang kanyang buhok, nangunot ang noo niya dahil hindi niya alam kung ano ang ibig nitong sabihin. Unang-una ay wala naman silang plano pa ni Alexis, may mga bagay silang napag-uusapan pero hindi niya matukoy kung anong plano ang tinutukoy nita. Anong plano, babe? Kunot noon niyang tanong, ha? I mean, si B-Bricks, yung plano natin na paluwasin siya rito sa Maynila. Napag-usapan na natin yun, di ba? Tayo ang magdadala sa kanya sa mga magulang ninyo. Okay. Akmang muli niyang ibabalik sa pagkakasubsob sa leeg nita ang kanyang mukha pero pinigilan siya ng alkalde. Hinawakan nita ang baba niya at itinaas upang silin siya ng mapusok na halik sa labi. Nabigla siya pero sandali lamang iyon, nakabawi rin siya kaagad dahil mabilis na nasal aban ang ninggas ng apoy sa kanyang sistema kusang tumugon ang kanyang mga labi sa halik ni Alexis. Kusang pumikit ang kanyang mga mata at ang kanyang mga braso ay animo may isip na kumapit sa leeg nita. Ang totoo ay hindi na rin niya maintindihan ang sarili madalas palagi naman silang magkasama nito pero hindi nawawala ang pananabik niya sa mga halik nito sa kanya. Ang ending tuloy ay daig pa niya ang kandilang matagal sa taguan pagkatapos ay biglang sinindihan. Lumipas ang sandali pero parang walang plano si Alexis na pakawalan ang labi niya. Halos kapusin na siya ng hininga pero ang kakatwa ay wala rin naman siyang balak na patigilin ito sa ginagawa. Segundo pa ang lumipas ay naging mas mapangahas pa ito. Napaungol siya nang subukan nitong ibuka ang kanyang bibig gamit ang sariling dila. Nang mapasok nita ang loob ng kanyang bibig ay ramdam niyang maging ang dila nita ay mainit. Samantalang lingid sa kanya ay musika ang ungol niyang iyon sa pandinig ng alkalde. Mas lalo lang nagatungan ang nag-aalimpuyong damdamin nita at ngayon ay nasa ibabaw na niya habang ang dila nita ay patuloy sa paggalugad sa kaloob-looban ng kanyang bibig. Mas mapusok na humahalik at mas agresibo sa mga paghaplos 4/6. I want you, sweetheart. Anas nito ng sandaling tumigil sa paghalik sa labi niya. Hingal na hingal sila pareho pero ewan ba niya. Gusto niyang siya ang nakakapagdulot ng hingal kay Alexis. Sa isang iglap ay hinawakan niya ang mukha ni Alexis at siya na mismo ang muling humalik dito. Saglit na halik pero siniguro niyang mararamdaman ni Alexis na gusto din niya ang gusto nitong mangyari. I want you to. Lex, wala akong ibang gustong pagbigyan ng sarili ko kung hindi ikaw lang pagkasabi niya noon ay siniil siyang muli nito ng halik. At ilang sandali pa ay naging mapangahas na rin ang palad ni Alexis, isa-isa nitong tinanggal ang mga saplot niya sa katawan at walang pakundangang inihagis sa sahig, pagkuway ito naman ang mabilis na naghubad at ilang sandali pa ay nakatambad na sa harapan niya ang matipunong katawan ng alkalde. Na kahit ilang beses na niyang nakita ay hindi pa rin niya napipigilan ang sariling mapalunok tuwing masisilayan niya kagaya ngayon. Nang bumaba itong muli at idikit ang katawan sa kanya, parang gusto niyang manginig ng maramdaman ang kahandaan nito na tumapat sa sentro ng kanyang P****************. He was huge and big down there, mainit ang matigas na bagay na iyon na ramdam niya sa kanyang kasalanan. Minsan nga ay napapaisip siya kung paano niya nakakaya ang malaking sandata ni Alexis, pero hindi rin naman niya maipaliwanag ang kiliting nararamdaman kapag nasa loob na niya ito. Para siyang nababaliw sa sarap kapag naglalabas-masok ito sa kanya at kahit anong pigil ang kanyang gawin ay hindi siya nagtatagumpay na pigilan ang sariling mapaungol. Hold me, sweetheart, bulong nito sa isang tainga niya. Para siyang robot na naging sunod sa neuron sa alkalde, dinaman niya ang malapad nitong dibdib habang patuloy ito sa pagpapaulan ng halik sa kanyang buong katawan, pababa ng pababa ang halik nita at palakas naman ng palakas ang kanyang pag-igtad, and when he cupped her one breast, pakiramdam ni Nina ay tumigil ang pag-ikot ng mundo at nakarating siya sa ibang dimensyon, malakas din siyang napaungol, ang isang kamay niyang nasa dibdib ni Alexis ay napalipat sa buhok nita at napasabunot doon. Lex, parang wala sa sariling tawag niya sa pangalan nito dahil sa pagkalunod na nararamdaman.
Maging sa sarili ay hindi niya masabi kung para saan ang pagtawag niyang iyon. Pero isa lang ang alam niya, hindi na siya makapaghintay. Ungol nito habang patuloy pa rin sa ginagawa. Oh, God. Sandaling huminto ito at nakaramdam siya ng panghihinayang pero mas matindi pala ang ipapatikim sa kanya ng alkalde. Lumipat ang labi nito sa isa niyang dibdib habang ang isang kamay nito ay dumausdos sa gitna ng kanyang mga hita. Parang sa nilalagnat na ang kanyang pakiramdam at hindi na siya makapaghintay sa nakatakdang maganap. Malakas na siyang napapaungol, muling pinawalan ni Alexis ang dibdib niya at ang akala niya ay aakyat itong muli upang labi niya ang halikan pero mali pala siya. Bumaba pa ng bumaba ang halik nita at parang gusto niyang magimbal nang maunawaan kung saan ito pupunta. Lex, mariin niyang sabi ng damhin ng labi nita ang kanyang hiyas, ang kanyang mga kamay ay kapwa na nakasabunot sa buhok ni Alexis, hindi niya maipaliwanag ang sarap na nararamdaman ng mga sandaling iyon. Kung pwede lang nasabihin ditong huwag na itong tumigil sa ginagawa ay gagawin niya walang duda na bihasa si Alexis sa pagpapaligaya sa kapareha. Lahat yata ng teknik ay alam nito para mawala siya sa sarili. Nagtagal ito roon ng ilang minuto at hindi na niya mabilang kung ilang igtad at ungol ang kanyang nagawa. Ang dalawang kamay niya ay sinusuklay ang buhok ni Alexis pero madalas ay napapahawak siya ng mariin sa ulo nita. Habang patuloy ito sa ginagawa ay menokanakang tinitingala siya nito para tingnan ang kanyang reaksyon. At nang maramdaman niyang malapit na siyang sumabog, hindi na niya natiis na hindi yun sabihin kay Alexis, "Oh God, please, take me. Babe, I can't wait." Halos hindi niya makilala ang sariling tinig, hindi rin siya makapaniwala na darating siya sa puntong siya pa ang makikiusap kay Alexis na angkinin na siya, para namang iyon lang ang hinihintay ng alkalde dahil pagkatapos niyang magsalita ay mabilis na itong gumapang paakyat sa kanya. "Your wish is my command, sweetheart," sabi nito na hinalikan muna siya ulit bago dahan-daang umulos. She can't help it but to cry out, she always wanted Alexis and only him. Napahawak siya ng mahigpit sa magkabilang balikat nita at halos bumaon doon ang kanyang mga kuko nang isagad nita ang lahat. "Oh God," anito nang marating ang dulo ng kanyang butas. Nakapikit din ito at bahagyang nakatingala. "Lex, just do it, babe, I think I'm coming." Muli niyang pakiusap na mabilis namang pinaunlakan ni Alexis, binilisan nita ang pag-ulos hanggang sa tuluyan niyang marating ang sukdulan. Pagkatapos niya ay ito naman kapwa sila hingal na hingal nang matapos pareho pabagsak na inilatag ni Alexis ang sarili sa kanyang tabi nang umalis ito sa kanyang ibabaw. Pagkatapos ay ipinauna nito sa kanya ang isang braso at saka siya niyakap. Mabilis silang nakatulog dahil sa pagod. Kabanata 106 na maaga pa lang ay nakagayak na silang lahat para pumunta sa bahay ng kanyang mama at papa kasama ang kanyang mommy at daddy. Ngayon ang araw na maghaharap ang mga ito at naturalmente ay kasama sila ni Alexis. Excitement ang nararamdaman niya para sa pagkikitang ito ng kung tutuusin ay dalawang pamilya niya. Pero ang kanyang mommy ay nerbiyos ang ipinapakita sa mga kilos nito magmula pa kaninang magising. "Mom, hindi niyo ho kailangang magpanik ng ganyan, mababait ho ang mama at papa." Niyakap niya ang ina para kalamayin ang loob nita. Minabuti na rin niyang makaharap nito sina Gustavo at Carmelita nang tuluyan ng mapanatag ang loob nita. Gusto niyang marinig mismo sa bibig ng tunay niyang ina na walang balak ang mga ito na ilayo siya. "Pasensya ka na, anak. Huwag mo na lang akong pansinin, mamaya ay mawawala din ito." Anang mami niya. Kumalas siya rito at maluwang siyang ngumiti. Mahal na mahal niya ang kanyang mami at isipin pa lang na iwan niya ito ay sumasakit na ang kanyang dibdib. Kung ipipilit siguro ng tunay niyang pamilya na kunin siya, hindi siya magdadalawang isip na sabihin sa mga itong sasama lamang siya kung papayag ang mga itong kasama ang mami at daddy niya. Kagabi nang sabihin ni Alexis na ngayon din ang araw ng luwas ni na Bricks at Aling Ibyang at naroon din ang mga ito mamaya sa paghaharap nilang lahat. Halos hilahin na niya ang oras para mag-umaga na. Gustong-gusto na niyang makita ang magiging reaksyon ni na Gustavo at Carmelita kapag nakita pa ang isang anak na bukod tanging hindi pa kilala ng mga ito. "Ready?" Masayang bungad ni Alexis nang bumalik sa loob ng bahay buhat sa pagdadala ng mga gamit nila sa kotse. May kaunti silang dalang gamit dahil napagkasunduan na doon sila matutulog ng isang gabi sa mansyon ng mga magulang niya. "Yes, babe, mom, dad." Tayo nahuhinawakan niya ang mga ito sa magkabilang kamay at inakay na palabas. Si Alexis na nahuli ang naglock ng pinto maging ng gate. Pagkatapos ay lumulan na rin ito sa kotse. Mistulang dadalo sa isang formal theme party ang mama at papa niya nang dumating sila sa mansyon.
Tahimik at prenteng nakaupo sa magarang sala ang mga ito na sa Worry Bay kanina pa sila hinihintay, pagbukas pa lamang ng pinto ay sinalubong na sila ni Jean na kanang kamay pala ng kanyang ama. Si Jean ang kasama noon ng driver ng taxi na nagdala sa kanya sa mga magulang, inihatid sila hanggang sa sala pero umalis din kaagad. Naramdaman niyang mas lalong naging balisa ang mommy niya nang ganap na silang makapasok at naiintindihan niya ang nararamdaman nita. Maupo ho kayo. Mr. and Mrs. Ocampo, pumuno sa buong sala ang baritonong tinig ni Gustavo. Nakatayo ito ngayon at nakangiting nakatingin sa kanila. Bilang respeto sa mga ito ay lumapit siya, inabot niya ang kamay ng mga magulang at nagmano sa mga ito. Si Alexis sa likod niya ay ganoon din ang ginawa. Salamat. Magkatabing naupo ang mommy at daddy niya sa gawing kanan ng sofa at silang dalawa naman ni Alexis ang magkatabing umuko pa ng sa kabila. Simulan ng papa niya ang usapan sa pamamagitan ng pagpapakilala sa sarili, pagkwento ng maraming bagay tungkol sa pamilyang mayroon sila noong bago sila moalang magkakapatid, tungkol din sa negosyo ng pamilya, sa mga gahamang kamag-anak nila at marami pang iba. Ang awkwardness na nararamdaman ng mommy at daddy niya ay unti-unting nawala, naging palagay ang loob ng mga ito sa mansyon kaharap ang mga tunay niyang magulang. Nasabi ni Ninya sa amin na nag-aalala kayo dahil baka kunin namin siya at ilayo sa inyo. Huwag kayong mag-alala dahil hindi ho mangyayari yun. Mr. and Mrs. Ocampo, kayo ang nagsakripisyo mula nang mapunta sa inyo si Ninya, kaya napakasama naman namin kung basta na lamang kukunin ang anak na kasama na ninyo mula noon. Mahinahong sabi ni Carmelita sa tabi ng mommy niya. Magkahawak kamay pa ito habang magkatabing nakaupo sa sofa. Napahawak sa dibdib ang mommy niya at huminga ng malalim, tanda na nakahinga na ito ng maluwag. Sa huli ay masaya at nagtatawanan na ang lahat. Pwede namang magkaroon tayo ng araw na narito sa inyo si Ninya. Pare, matagal niyong inasam na makita ang anak ninyo, kaya sino ba naman kami para ipagdamot siya? Ani ng daddy niya habang buong pagmamahal na nakatingin sa kanya. Alam niyang kung ito ang masusunod ay ayaw nitong mawala siya sa bahay nila kahit sandali, pero kilala niyang patas ang ama mula noong maliit pa sila ni Nancy. Sa tingin ko ay hayaan na lang nating si Ninya ang magdedesisyon, kumpadre. Ayaw namin siyang pilitin na magstay dito sa amin kung ayaw naman niya talaga. Binalingan siya ng ama, napag-usapan namin ng mama mo na ikaw na lang ang bahala kung kailan mo gustong pumunta dito sa amin, hiha. Besides, welcome na welcome ka dito anytime. Kung mas mapapanatag ka na narito rin ang mommy at daddy mo, walang problema. Kung gusto mo ay isama mo sila kapag nagdesisyon kang magstay dito sa amin ng mama mo. Nang matapos magsalita si Gustavo ay namalayan na lamang niya ang sarili na lumuluha. Inilang hakbang niya ang pagitan nila ng ama at saka ito mahigpit na niyakap. Nagpapasalamat siya sa Panginoon at nauunawaan siya ng mga ito. Parang nabasa pa nga nito ang nasa isip niya at hinihiling noong isang araw na sana ay pumayag ang mga itong isama niya sa mansyon, ang mommy at daddy niya kung sakali. Maraming salamat po, Papa. Aniya habang malayang lumuluha sa balikat ng ama. Hinagod siya nito sa likod pero maya-maya ay nakiyakap na rin sa kanya si Carmelita. Ang mama ba ay walang mahigpit na yakap, anak? Gumagaralgal ang tinig nito nang magsalita. Kumalas siya sa ama at ito naman ang mahigpit na niyakap. Maraming salamat po, Mama. Dinig niya ang pagtangis ni Carmelita nang sabihin niya ang mga katagang iyon. Kapwa emosyonal ang mga ito nang maghiwa-hiwalay sila. Nang tingnan niya ang mommy at daddy niya ay kapwa rin ito nagpupunas ng mga mata, at alam niya, simula na ito ng magandang samahan sa pagitan niya at ng tunay na pamilya. Excuse me ho, lalabas lang ho ako sandali. Naaga ni Alexis ang atensyon nilang lahat at alam niya, nasa labas na ang surprise nila para kina Gustavo at Carmelita. Na-excite siya bigla, hindi na siya makapaghintay sa magaganap. Sasama ako. Lex, malalaki ang hakbang na tinawid niya ang pagitan nila ng kasintahan. Nang makalapit ay inakbayan siya nito at isang mabilis na halik sa ibabaw ng kanyang ulo ang ginawa. I'm so happy for you, sweetheart. Anes nito habang lumalabas sila ng main door. Masaya rin ako, babe, at sobrang laki ng parte mo sa kasiyahan ko ngayon. Sobrang laki ng naitulong mo sa amin. Buong puso niyang sabi, sinigurado niyang mararamdaman ni Alexis na sobrang thankful siya rito. Mahal na mahal kasi kita, mas kinabig pa siya nito nang nasa labas na sila ng mansyon. Sa labas ay naroon ang dalawang police mobile lulan, sina Bricks at Aling Ibiang na kaagad bumaba ng matanawan sila. Nagdesisyon si Alexis na bigyan ng escort ang mga ito para siguradong makakarating ng ligtas dito sa bahay ni na Gustavo at Carmelita. Muntik na niyang hindi makilala ang kapatid. Ang dating mahabang buhok ni Bricks ay clean cut na ngayon kaya mas lalong lumitaw ang angkin nitong kagwapuhan.
Walang dad ang anak nga ito ni Gustavo dahil kuhang-kuha nito ang mukha ng ama nila, wala na rin ang balbas at bigati nito na noon ay hindi nawawala sa mukha ng binata. Bricks, tili niya saka sinalubong ang kapatid na kaagad ibinuka ang mga braso pagkakita sa kanya. Niyakap niya ito ng mahigpit, masaya ako na narito na kayo. Sabi niya habang nakayakap pa rin dito, ginulo nito ang buhok niya bago siya pakawalan, na mismo ako. No, sagad ang ngiting tanong nito pagkuwan. Oo naman, binalingan niya si Aling Ibyang na ngayon ay nasa tabi na rin nila ng binata, kumusta ho kayo? Aling Ibyang, kinuha niya ang isang kamay nita at saka siya nagmano sa matanda. Ay, mabuti naman. Hiha, ninerbyos lang ako kanina, mabuti na lang at nakarating na kami. Anang matanda. Wala ho kayong dapat ikatakot. Aling Ibyang, hindi ho kayo maano kapag may mga kasama kayong pulis. Sebad ni Alexis na buhat sa likod ay nasa tabi na niya ngayon at nagmano rin kay Aling Ibyang, kawan kayo ng Diyos, mga anak. Kaya nga malaki ang dapat naming ipagpasalamat sa iyo, pare. Kung hindi dahil sa iyo, baka nasa isla matubig pa rin kami. Isang tapik sa balikat ni Alexis ang ginawa ni Bricks. Wala yun, Bricks. Tayo na sa loob, siguradong nagtataka na sila mama kung bakit hindi pa rin tayo bumabalik. Alam ni Bricks at Aling Ibyang na hindi alam ni na Gustavo at Carmelita ang pagdating ng mga ito. Kaya kahit hindi sabihin ng kapatid, alam niyang excited din itong makaharap ang mga magulang niya. Ready ka na bang makilala sila? Bricks, kung makikita mo lang yung lungkot sa mga mata nila kapag sinasabi nilang ikaw na lang ang kulang para imaging ganap silang masaya. Ang totoo ay hindi na ako nakatulog kagabi. Ninya, walang gatol na sabi ng binata. Good, pasok na tayo. Kinuha ni Alexis ang kamay niya at magkahawak kamay na nauna silang pumasok sa loob ng bahay. Nadatnan niyang nagkukwentuhan pa rin ang mga magulang niya. Pumupuno sa buong sala ang mga tawa ng mommy at mama niya na walang dad ang magkasundo na ang papa at daddy naman niya ay may binabasang hindi niya malaman kung ano. Pero nang ganap silang makapasok, napunta sa kanila ang pansin ng mga ito. Tumahimik ang lahat, hindi nakaligtas sa mata niya nang halos mapang-angga ang mama niya nang makita kung sino ang kasama nila. Ang papa niya ay nabitiwan ang tila magazine na hawak at napatayo kaagad sa sofa. Gusto niyang maiyak sa priceless moment na iyon, lalo na nang tumayo si Carmelita at unti-unting lumapit kina Aling Ibyang at Bricks. Aling Ay Ibyang, gulat na gulat ito at waring nakakita ng multo pagkakita sa matanda, halatang hindi ito makapaniwala. Ako nga ho, Seniora, maging si Aling Ibyang ay gumigaralgal ang tinig. Walang inaksayang sandali si Carmelita, niyakap kaagad nito ang matanda pero sandal lamang iyon. Kaagad lumipat ang mata nito kay Bricks at sigurado siya. Nakikilala ng puso ni Carmelita ang matagal no alay na anak. Kumalas ito kay Aling Ibyang at lumapit sa kinatatayuan ni Bricks pagkatapos ay nanginginig ang mga kamay na ikinulong sa dalawang palad ang mukha ni Bricks. Bricks. Ikaw nga ba si Bricks ko? Umiyak na si Carmelita ng mga oras na iyon. Nagtatanong ang mga matang binalingan ni Bricks si Aling Ibyang na 2 beses tumango habang sumisinghot. Siya na nga ho si Bricks na tanging nadala ko noon. Seniora. Pasensya na ho kayo, gustuhin ko mang dalhin ko silang lahat noon, hindi ko naman ho alam kung paano ko sila bubuhayin. Wala kang kasalanan, Aling Ibyang, dapat pa nga kaming magpasalamat dahil nadala mo sa mabubuting tao ang mga anak namin. Muli nitong binalingan si Bricks na animo sanggol kung pupujin nito ng halik. Si Bricks na halatang sabik din sa pagmamahal ng isang ina ay natatawang hinayaan na lang si Carmelita. Gustavo, nandito na rin sa wakas ang anak natin, maging ang papa nila ay hindi napigil ang maging emosyonal sa dining table ay animo fiesta sa dami ng pagkaing ipinahanda ng mama niya. Sa gitna ng pananghalian ay hindi pa rin matapos-tapos ang kwentuhan nila, nagumpisa nang maglahad ang papa niya ng mga negosyo ng pamilya na pwede raw nilang pamahalaang magkakapatid. Masaya siya hindi para sa sarili kung hindi para kay Bricks. Siya ay kontento na sa business nila ni Mika pero si Bricks ay may pagkakataon ng tumigil sa pamamalakaya na bagamat alam niyang mahal na trabaho ng kapatid, ay hindi pa rin may kakaila na delikado lalo na at pumapalaot ito sa gabi. Kabanata 107, ang ganda-ganda dito. Mama, kakaibang.
Ligaya ang dulot kay Nini ang napakagandang tanawin na namamalas niya kahit nasa veranda lamang sila ng bahay ng mga magulang sa Siargao, hamak na mas malaki at mas mag-ara iyon kumpara sa bahay ng mga ito sa Maynila, pero hindi naman iyon ang nagustuhan niya sa lugar na pahanga siya sa asol na tubig dagat na tanaw mula sa malaking veranda na nasa ibabang bahagi ng mansyon kagaya ng bahay sa Maynila ay wala ring gate ang kinaroroonan nila ngayon. Bagkus ay mga puno ng nagtatayugang niyog ang nagsisilbing pathway ng bahay na nakadiretso sa dalampasigan, kahit siguro katanghali ang tapat ka pumunta sa dagat ay hindi ka mabibilad dahil nakalilim ang daan-dala ng nagsasalimbayang dahon ng puno. It was perfect. Parang nakita niya ang picture na pinapangarap niya noon kung saan niya gustong tumira at tumanda kasama ang lalaking mahal na mahal niya. Nagustuhan mo? Hiha, magiliw ang tinig ng mama niya na kasama niyang nakatanaw sa kumikinang na dagat na unti-unting nagiging kulay kahel dahil sa papalubog na araw. Isinama sila roon ng mga ito kasama si Bricks, Alexis at Aling Ibiang para mamasyal. Ang mga magulang niya ay susunod na lamang daw dahil may check-up pa ang kanyang mommy, kaya nangako ang mama niya na ipasusundo na lamang ang mga ito. Si Travis na binisita nila sa ospital bago sila umalis ay naging emosyonal nang makitang magkakasama na silang lahat. Labis ang galak nito lalo na nang makilala si Bricks na tanging kapatid na hindi nito nahanap. Nangako ito sa mga magulang nila na magpapagaling ng husto at sa susunod ay sasama na sa kanila. Maging si Carmelita at Gustavo ay hindi napigil ang maluha nang makita ang sinapit ng anak, pero pinagtawanan lamang ni Travis ang mga ito. Anito ay walang dapat ipag-alala dahil malakas pa ito kaysa sa kalabaw. Opo, sobrang ganda dito sa lugar ninyo, bokal sa loob niyang sabi. Lugar natin? Anak, dito ka sa lugar na ito ipinanganak. Dito kayo ibinibilad ng papa ninyo noong baby pa kayo ni Nancy, dito nagsimula ang lahat. Hiha, may bahid ng ngiti sa labi nitong sabi na parabang siyang siya kapag inaalala ang nakaraan, pero naging pinakamalungkot na lugar ko rin ito simula nang sabay-sabay kayong mawala. Hindi ko kayang magstay dito na kaming dalawa lang ng papa mo, kaya minabuti naming lumipat sa Maynila. Bigla ang pagbalatay ng awa sa dibdib niya para sa ina. Niyakap niya ito na halatang ikinagulat ni Carmelita. Ngayon ay hindi ka na malulungkot. Mama, nandito na kaming lahat at sinisigurado kong hindi na kami mawawala ulit. Nawala man si Nancy, sisikapin kung hindi mo yun maramdaman. Maria, pupunuan ko ang pagmamahal na dapat sana ay ibibigay din niya sa'yo. Madamdamin niyang sabi habang nakayakap pa rin dito. Maraming salamat, anak. Naiyak ito pero pinahid niya ang mga luhang iyon na namalisbas sa pisngi ng ina. Ilang sandali pa silang namalagi doon sa veranda at pinanood ang dagat, pero maya-maya ay nagulat sila sa pagsulpot ni Alexis. Excuse me ho, Mrs. Quintana, pwede ko hubang mahiram sandali ang anak ninyo? Anito nang makalapit sa kanila. Ang alam niya ay kasama ito ni Bricks at ng papa nila na nanghuli ng isda sa tabing dagat, pero mukhang nakabalik na ang mga ito. Wala sa loob na napatitig siya kay Alexis. Minsan ay gusto na niyang mainis dito, kahit ano kasi ang suot at ayos nito ay hindi niya napipigil ang puso sa pagririgodon ng TSK Canyon kapag nakikita ang alkalde. Mula noon ay napakalakas ng atraksyon niya rito, kahit pa yata napakadungis nito na sa tingin niya ay malambong mangyari. Hindi pa rin siguro mawawala ang atraksyong leon. Papayag lang ako kung tatawagin mo rin akong Mama. Mayor Alexis, medyo kinabahan siya dahil seryoso ang ina. Wala itong kangiti-ngiti, parang bigla namang nahiya si Alexis at napahawak pa sa batok. Sige ho, Mama. Walang gatol nitong ulit bago ilipat ang mata sa kanya, sabay kindat pa dahil doon ay napangiti na rin siya. Maging si Carmelita ay matamis na ring ngumiti. Okay, excuse me. Hiha, dyan ka muna sa Prince Charming mo. Anang mama niya na pinisil pa siya sa isang kamay bago sila tuluyang iwan. Salamat, Maria. Ilang sandali muna niya itong inihatid ng tanaw bago balingan si Alexis. Now, Mr. Villarubin, anong meron? Sinadya niyang itaas ang isang kilay para biruin si Alexis, pero hinapit pa siya nita at mabilis na hinalikan. Sumama ka sa akin. May ipapakita ako sa'yo. Saan ba talaga tayo pupunta, Lex? Basta, oops, careful. Hawak siya nito sa magkabilang braso dahil nakapiring ang kanyang mga mata magmula pa kaninang naglakad sila palayo sa mansyon. Hindi niya inaasahan nang sunduin siya nito kanina habang kausap niya ang kanyang mama dahil ang alam niya ay nasa tabing dagat ang mga ito. Ang hindi niya maintindihan ay kung bakit kailangan pa siya nitong piringan na unang beses nitong ginawa simula nang magkaroon sila ng ugnayan. Okay. 3 more steps, there you go, we're here.
Sweetheart, kakaibang kiliti ang hatid sa kanya nang bulungan siya nito sa kaliwang tainga. Wala siyang idea kung saan siya nito dinala, basta ang alam niya, nasa tabing dagat pa rin sila. Really, bakit hindi mo pa rin inaalis itong blindfold ko? Nagtataka niyang sabi, just a minute, okay, ilang sandali pa ang hinintay niya bago maramdaman ang kamay nitong inaalis na ang takip sa mata niya. Tama siya, nasa tabing dagat pa rin sila. Walang kakaiba kaya medyo nalito pa siya kung ano ang ginagawa ni Alexis. Bakit tayo nandito? Babe, bukod sa ideyang gusto nitong panoorin ang sunset kasama siya ay wala na siyang maisip na dahilan kung bakit siya nito dinala sa tabing dagat. Can you close your eyes for me in a minute? Sweetie, malambing nitong sabi pagkuwan. Oh okay, nolwirduhan man ay sumunod siya. Good, lang segundo lang ang lumipas at narinig na niya ang signal ni Alexis na pwede na siya ulit dumilat. You can open your eyes now. Saglit siyang nag-isip kung ano ang mayroon at kailangan itong gawin ni Alexis pero wala talaga siyang maisip. Hindi si Alexis ang tipo ng taong mahilig sa surprise kaya naman bago sa kanya ang nagaganap ngayon. Nakakapagtaka talaga dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata at ganoon na lang ang pagkagulat niya nang tumambad ang nasa kanyang harapan. Automatikong napatutap siya sa bibig at ang mga mata niya ay kaagad nagulap na sa harapan niya ang papa niya. Si Bricks at Aling Ibyang maging ang mama niya na hindi niya maintindihan kung paano nakarating doon ng ganun kabilis gayong kausap pa lang niya ito kanina. May kanya-kanyang signage na hawak ang mga ito na may lettering na Will You Marry Me, kaya sa sandaling iglap ay bumuhos ang kanyang mga luha. Noon lang din niya napansin na sa buhanginan ay nakapaloob sila ni Alexis sa hugis pusong yari sa pinagdikit-dikit na bumbilya. Na sa loob ay may mga petals ng iba't ibang kulay na bulaklak, sa gawing gilid nila ay may dalawang table at ilang upuan na nagagayakan din ng mga bulaklak na kakulay ng tinatapakan nila. Lex, hindi niya alam kung ano ang sasabihin, hindi niya inaasahang aalokin siya ng kasal ni Alexis dahil mula noon ay hindi naman nila napag-uusapan ang tungkol doon. Masuyong pinahid nita ang mga luhang sunod-sunod na namamalisbas sa kanyang pisngi pagkatapos ay buong pagmamahal siyang hinalikan sa noo maging ito ay namumula na rin ang mga mata. You are my everything, Ninya. Hindi ko ma-imagine ang buhay ko kapag hindi ikaw ang kasama. Noon, sabi ko sa sarili ko, hindi na ako maniniwala sa salitang kasal. Na ayoko na ulit dahil at the end of the day, mawawalan din ng kabuluhan. Pero ikaw ang nagpatunay na mali ako tinulungan mo akong ma-realize na hindi lahat ng nangyari sa una ay mangyayari ulit sa pangalawa. Mahal na mahal kita. Tuluyang napaiyak si Alexis habang sinasabi ang mga salitang iyon. Ramdam niya ang taos-puso nitong pagmamahal ng mga sandaling iyon at siya na siguro ang pinakamasayang babae sa mundo ng oras na iyon. Mahal na mahal din kita, Lex, noon pa kita minamahal. Pwedeng-pwede akong umatras sa kasunduan namin ni Nancy noon. Pwedeng basta na lang ako umalis at umuwi sa amin para iwan ka pero hindi ko ginawa dahil mahal na kita. Pinagdikit nita ang mga noo nila habang kapwa pa rin sila umiyak. Is that mean, pumapayag kang maging Mrs. Alexis Villarubin? Bahagya siyang lumayo dito at pinagkukurot ito sa tagiliran, na ibigay ko na sa iyo ang lahat-lahat sa akin, Lex. Maglinarte pa ba ako? Biro niyang sabi sa alkalde. So, it's a yes. Parang hindi pa naniniwala nitong tanong. Sa tingin niya ay hindi matatahimik si Alexis hanggang hindi niya sinasabi ang magic word, yes, Mr. Villarubin. Pumapayag ho akong pakasalan ka. Walang gatol niyang sabi at nagulat siya nang bigla siyang buhatin nita at ikot-ikot sa ere. Nang ibaba siya nita ay pinaliguan naman siya nita ng halik sa buong muka. Pagkatapos ay sa labi habang ang mukha niya ay nakakulong sa dalawang palad nita, mahal na mahal kita. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon, tamang-tama lang ang lakas ng tinig ni Alexis para dumating sa pandinig niya. Nag-uumapaw sa kaligayahan ang kanyang puso dahil wala na siyang mahihiling pa sa takbo ng buhay niya ngayon. Mayroon siyang dalawang pamilya na mahal siya, at narito rin si Alexis sa tabi niya na handang mag-alay sa kanya ng kasal na noon ay sa panaginip lang niya inakalang mangyayari. Tunay nga na wala na siyang mahihiling malakas na hiyawan ang nagpahiwalay sa kanilang dalawa. Kapwa nakalimutan na naman nila na may mga kasama sila at hindi nila solo ang lugar na hihiyang napahiwalay siya kay Alexis. Humarap siya sa kinaroroonan ng lahat at noon niya nakita ang masasayang mukha ng kanyang mama at papa ganoon din ni na Aling Ibyang at Bricks. She said, yes, hiyaw ni Alexis dahil may kalayuan ng bahagya sa kanila ang mga ito. Nagpalakpakan ang lahat tanda na masaya para sa kanila, pagkway isa-isang naglapitan ang mga ito para baitan silang dalawa.
Maya-maya ay nakita niyang nagdadatingan doon ang mga kasambahay ng kanyang mama at papabitbit ang mga pagkaing sa tingin niya ay sa bahay iniluto ng mga ito para dalhin doon sa dalampasigan. Marami ang mga iyon ng ganap ng malayos ng mga ito sa dalawang lamesang naroon. Kabanata 108 and 2/6 Masaya ako para sa you. Ninya unang kita ko pa lang kay Alexis ay alam at ramdam ko na kung gaano kanya kamahal sabi ko noon sa sarili ko. Siguradong hindi ako mananalo sa kanya. Mayaman siya at mahirap lang ako, gwapo at pangit lang ako. Pero hindi pala dapat yun ang nakita ko, mas dapat palang nakita ko na mahal mo siya. Sa klase ng pagpapalitan nyo noon ng tingin, na-realize ko na kailangan kong tanggapin na si Alexis talaga ang mahal mo kahit pansamantala. Nakalimutan mo siya. Punong-puno ng sinseridad ang tono ni Bricks, ramdam niya na bilang kapatid ay maligayang maligaya ito para sa engagement nila ni Alexis. Alam niyang tanggap na nito ng buong buo na magkapatid sila, busy sa kwentuhan ang mga magulang nila at si Alexis habang siya ay nakangiti lamang habang nakikinig sa mga ito, katabi niya si Bricks na nakangiti rin at halatang halata na masaya para sa kanya. Menokan na pa siyang tinutokso nita. Salamat, Bricks, si Alexis lang ang minahal ko kaya masayang masaya ako ngayon, sagad ang ngiti niyang sabi habang buong pagmamahal na nakatingin sa alkalde. Wala akong naging boyfriend kahit isa. Hindi ko nga alam kung bakit kay Alexis pa tumibok ang puso ko kahit pa bawal noong una, nakita niyang nangunot ang noo nita. Anong ibig mong sabihin, Wala, mahabang istorya, sa tingin niya hindi pa ito ang tamang panahon para sabihin sa mga ito ang unang estado kung paano sila nagkakilala ni Alexis. Kitang-kita naman talaga kung gaano mo siya kamahal, kaya noong nasa isla pa tayo, tinanggap ko na sa sarili ko na kayong dalawa talaga ang para sa isa't isa. Muli ay napangiti siya sa katapatan ng kapatid. Pero mas masaya ako para sa you. Bricks, ang daming naghihintay na mas magandang opportunity sa iyo ngayon, hindi mo na kailangang magbenta ng isda sa pandohan at magpuyat sa gabi para mamole kaya, hindi niya naitago ang kasiyahan para sa kapatid, tipid nang ngumiti si Bricks pero nagyuko ito ng ulo. Ewan niya pero parang may pakiramdam siya na hindi ito ganap na masaya. Hindi ko alam kung matutuwa ako, Ninya. Kahit naman ganoon ang buhay namin ni Inang sa isla ay masaya ako roon. Ang gusto ng papa ay dalhin ako sa ibang bansa para mag-aral. Hindi ko alam kung kaya ko doon. Baka mabaigaw ko lang sila dahil hindi naman ako nakapaghinawakan niya ang isang palad ni Bricks na naging dahilan para muli itong gustong sabihin. Mag-angat ng muka, naputol din ang iba pa nitong, ayaw mo ba noon? Ayaw mo ba na maiba ang buhay mo? Bricks, mahinahon niyang tanong dito. Saglit itong nawala ng kibo at waring nag-isip ng malalim, hindi naman sa ganoon, pero inaalala ko lang na baka maging malaki ang expectation nila sa akin pagkatapos ay pumalpak naman ako. May bahid pag-aalala nitong sabi bakas sa tono nita ang takot at pangamba. Bricks, kahit naman sino ay talagang dumadating sa puntong hindi nagtatagumpay. Kahit si Alexis, si Travis at ako ay dumating din sa ganoong sitwasyon. Ang maganda lang, hindi pa rin kami sumuko sa bakit ka ba nag-iisip ng ganyan. Nandoon pa man tayo sa isla ay nakita at naramdaman kong matalino kang tao, higit sa lahat ay maabilidad at masikap ka, Bricks, at naniniwala akong yun ang magiging susi para magtagumpay ka, maniwala ka lang sa sarili mo at alam kong malayo ang mararating mo, nabuhayan ng loob ang binata dahil sa mga sinabi niya at kitang-kita niya iyon sa mga mata nito, nagkaroon ng kislap ang mga iyon at sa wakas ay ngumiti na rin ito. Maraming salamat, Ninya. Anita pagkuwan, walang anuman, basta nandito lang kami kapag kailangan mo ng tulong, pinisil siya nito sa pisngi bago niya ito iwan para lumipat ng upuan sa tabi ni Alexis. Gabi na ay naroon pa rin sila sa tabing dagat na noon lang din niya napansing may mga nakakabit na bumbilya sa mga itinayong maliliit na poste, na nagsisilbi nilang ilaw sa gawing iyon. Pinaghandaan talaga para sa proposal na ito ni Alexis. Kung sino at kailan ito ginawa ay hindi niya alam, mukhang pinag-isipan itong mabuti ng alkalde para hindi niya mapansin. Wear this, sweetie. Baka sipunin ka na. Hinubad ni Alexis ang semi-coat na suot at ipinatong sa suot niyang bestida na may malit lamang na manggas. Malamig na nga ang simoy ng hangin na nanggagaling sa dagat, nakakaiba pa ang lamig kapag ganitong gabi na, thank you. Isinuot niya iyon pero mukhang hindi ang coat ang nakapagbigay ng dagdag na init sa kanyang pandama, kung hindi ang braso ni Alexis na nakasampay sa kanyang mga balikat, pinagdikit na kasi nita ang mga upuan nila at wala na ring pagitan ang kanilang mga katawan, malaking tulong iyon dahil nawala nga ang ginaw niya. I love you,
I can't wait to be your husband. Anas nito sa punong tainga niya kaya pakiramdam niya ay pinamulahan kaagad siya ng mukha. Mabuti na lang at madilim na, pero naaasiwa pa rin siya dahil nasa harap lang nila ang kanyang pamilya. Kakaibang kiliti rin ang gumapang sa kanyang batok dahil sa mainit na hininga nito na gumapang roon, pero hindi niya kayang baliwalain ang paglalambing ni Alexis. I love you too, Lex. I can't wait to be Mrs. Alexis Villarubin. Aniya na diretsyong nakatitig sa mga mata nito kaya kitang-kita niya nang maging malamlam leon, nahihiya siyang maging sweet sila sa harap ng mga magulang niya kaya mabuti na lamang at nagsalita ang papa niya. Kailan ang balak ninyong magpakasal? Iho, mula sa kanya ay napabaling ang mukha ni Alexis sa kanyang amang si Gustavo. Sa lalong madaling panahon din ho, Papa, walang gatol nitong sabi saka siya sinulyapan 4/6 good dahil kaming dalawa nitong mama nyo ay hindi na makapaghintay na magkaroon ng apo mainam ng mag-alaga kami habang malakas pa kami dahil baka kapag hindi ay malimutan na namin kung paano. Biro ni Gustavo at naiintindihan niya ang mga ito, ni hindi sila nito nakasama noong kabataan nila kaya marahil sabik na sabik ang mga ito sa bata. Huwag ho kayong mag-alala at hindi kayo maiinip, Papa. Ani naman ni Alexis na seryoso sa katumingin sa kanya, NAPAKADAYA ng Alexis na yan. Itinaon na nag-propose siya sa'yo kung kailan wala ako sa eksena, nang gigigil na wika ni Mika ng buong pagmamalaking ikwento niya rito ang proposal ni Alexis sa kanya sa Siargao, Bes. Nang hihingi nga siya ng sorry sa iyo, babawi na lang daw siya sa kasal, sobrang excited lang daw niya kaya nawala ka sa isip niya, natatawa niyang sabi sa kaibigan. Kasalukuyan siyang nag-invetere sa cafe at ito naman ay nagagayak ng orders ng mga empleyado sa katabi nilang establishmento. Nako, makakatikim talaga sa akin yan. Nanggigigil pa rin itong sabi, patuloy siya sa ginagawa nang biglang tumunog ang kanyang cellphone, ang papa niyang si Gustavo ang tumatawag. Hello, Papa, nasa labas ho kayo. Opo, nandito po ako sa loob, sige ho. Tumuloy na ho kayo ni Brix, pinatay niya ang telepono at itinigil ang ginagawa para maghanda sa paghaharap nila ng ama. May inis-ikaso raw itong importante kasama si Brix at malapit lang sa cafe nila kaya naisip ang dumaan ng mga ito. Kasama si Brix, Nins, bigla ay nag-iba ang mood nito. Sa picture pa lang nito nakita si Brix at hayagan nitong sinabi ang paghanga nito sa kapatid niya. Oo, kaya huwag nang mainit ang ulo mo dyan, baka ma-turn off sa iyo yun kapag ang sanggit mo. Biro niya sa kaibigan, bigla ay parang naging conscious naman si Mika, tumahimik ito at inayos pa ang sarili. Hindi nga nagtagal at natanon na niyang pumapasok sa cafe ang amang si Gustavo kasunod si Brix na sa paglipas ng araw ay mas lalong gumugwapo. Hindi man ito kasing puti ni Travis ay taglay naman nito ang kaparehong kakisigan ng ama nila at nakatatandang kapatid. Palibhas ay hindi na rin ito nabibilad araw-araw sa isla kagaya noon at nabihisa na rin ito ng magandang damit. Sigurado siyang kahit saan ito pumunta ngayon ay makakaagaw ito ng pansin sa opposite sex, at unang-una na yata nitong biktima ang kaibigan niya na ngayon ay nakatulala na sa pagkakatitig sa binata, halos mapang-angga na rin ang bibig nito habang walang kakurap-kurap na nakatitig kay Brix. Hiya sinalubong niya ng halik sa pisngi ang ama at mabilis na yakap naman kay Brix ang ibinigay niya sa kapatid. Papa, Brix, saan ho kayo galing? Maupo ho muna kayo. Sa wakas ay nakabawi si Mika sa pagka-starstruck sa kapatid niya. Naghila ito ng 2 upuan para sa ama at kapatid niya pero naging maagap si Brix kinuha nito kay Mika ang mga silya at inilapit kay Gustavo ang isa. Ako na, Miss. Maginoong sabi ni Brix at kitang-kita niyang pinamulahan ng mukha si Mika na animo kinilig. Lihim siyang napangiti sa nakita, Dagli ay may kapilyahang pumaloob sa isip niya. Naghahanap kami ng university para kay Brix, hiha. Napag-usapan namin na kumuha muna siya ng course dito sa Pilipinas bago ko siya dalhin sa ibang bansa. Nakapag-inquire kami sa iba, total ay malayo pa naman ang second sem. Sa tingin ko ay pwedeng mag-enroll si Brix doon natigilan siya dahil ang alam niya ay hindi naman nakapagtapos ng high school ang kapatid. Regarding naman sa high school diploma niya, pwede namang mag-aral si Brix sa ALS, hindi ba, hiha. Doon siya tuluyang naliwanagan, hindi pa man ay masaya na siya para sa kasiguraduhan ng future ni Brix at alam niya, malayo ang mararating nita. Pwedeng-pwede ho, Papa, tungkol naman ho sa mga magagandang universities, sa tingin ko ay matutulungan tayo nitong best friend ko sa paghahanap ng babagay kay Brix. Hindi ba? Mika, si Mika sa tabi niya ay halatang nagulat dahil sa kanyang sinabi na papitlag pa ito at huling-huli niyang pesimpol itong sumusulyap sa binata, pigil tuloy niya ang pagtawa.
Magaslaw at palaging malakas ang pagtawa ni Mika pero hindi niya akalaing sa katulad ni Bricks ay lalabas ang pagiging mahinhin nito, mukhang tinamaan talaga ang loka, bulong ng isang bahagi ng kanyang isip. Ah, oo po, tito, marami po tayong kontak na estudyante, sagot ni Mika na mapulang-mapula ang mukha. Really? Hiha, mukhang mas maganda siguro na ikaw na lang ang sumama rito kay Bricks ko na humanap ng university, ano sa tingin mo? Ninya, anak, walang kaalam-alam ang papa niya na iyon talaga ang gusto niyang mangyari. Magandang ideya nga ho yan, papa, nang tingnan niya ang kaibigan ay nandididilat ang mata nita. Siguradong alam nita ang plano niya, 2/6 kabanata 109 na makalipas ang isang buwan, akala namin ay hindi mo na kami dadalawin, hiha. Gusto ko nang magtampo sa'yo kung hindi lang sinabi nitong si Alexis na abala ka sa mga bagong pangyayari sa buhay mo ngayon. Gusto niyang maiyak sa sobrang warm ng pagtanggap sa kanya ng mag-asawang Villarubin nang dalhin siya ni Alexis sa bahay ng mga ito. Matagal man siyang hindi nakapunta sa mansyon ay hindi nagbago ang pagiging malapit nila ni Mrs. Villarubin sa isa't isa, at isa pa sa ikinatutuwa niya. Si Governor Villarubin ay magaling na rin, malaki na ang improvement nito buhat sa pagkakastroke at kung hindi titingnang mabuti ay hindi mahahalata na ilang buwan itong naratay sa wheelchair, tuwid na rin itong magsalita at hindi na nakangiwi kaya bumalik ng muli ang kakisigan ng dating gobernador. Pasensya na ho kayo. Ma'am, totoo ho na naging abala lang ho akong masyado sa paghahanap sa totoo kong pamilya. Nasa kusina sila at nagagayak ng merienda, si Alexis ay abalang-abala sa pagluluto ng paella. Habang pinanonood ito ay lihim siyang nangingiti, seryosong-seryoso kasi ito at bahagya pang salubong ang kilay with matching apron and gloves na ngayon lang niya nakita sa alkalde. Ngayon lang niya namalas ang side nitong ganoon, hindi tuloy niya napigil ang sarili na nag-imagine kapag mag-asawa na kaya sila ay willing kaya itong ipagluto din siya. Hiha, hanggang ngayon ba ay ma'am pa rin ang tawag mo sa akin, call me. Mama, okay, just like before, sige ho, mama. Matapos ang ginagawa nila ng ginang ay iniwan nila si Alexis sa kusina, nagtungo sila sa sala at magkatabing hinayla siya nito sa sofa kagaya ng nakaugalian na nitong gawin noon. I heard the news, sayang lang at wala kami ng papa ni Lex sa memorable day ng buhay ninyo noong mag-propose siya sa you, hiha. Masaya man ay may himig pang hihinayang si Mrs. Villarubin, pasensya na ho kayo. Maging ako ay hindi alam na gagawin yun ni Lex, mama, hindyang paumanhin niya sa ginang. Kung siya ang masusunod ay gusto nga niya na naroon ang mga ito ganoon din ang mommy at daddy niya pero mukhang na-excite din masyado si Alexis sa ganda ng lugar ng kanyang mga tunay na magulang. Hinaplos ng ginang ang mukha niya pagkatapos niyang magpaliwanag, huwag mo nang alalahanin yun. Ang importante ngayon ay okay na ang lahat, may date na ba kayong napili para sa wedding, hiha. Napailing siya, paano ba niya sasabihin dito na mula nang mag-propose sa kanya si Lex ay hindi pa nila napag-uusapan ang tungkol sa kasal, na kahit isang detalye ay wala pa itong itinatanong sa kanya gayong ang sabi nito sa papa niya ay gusto nitong makasal sila sa lalong madaling panahon, may time na gusto niyang magtampo dito pero pinipilit niyang unawain si Alexis, siguro ay busy pa ito kaya hindi pa makapagplano. Paella is ready, mula sa kusina ay malakas ang boses na sabi ng alkalde, maya-maya ay lumabas na ito sa sala na may sagad ng ngiti sa mga labi, wala na ang apron at gloves nito at ngayon ay papunta sa direksyon niya, inalis niya ang kung ano-anong agiw na gumugulo sa kanyang isip, matamis siyang ngumiti, let's go. Sweetheart, mas lalo kang mai-in-love sa akin kapag natikman mo ang luto ko, paglalambing nita. Really, sige, matikman nga yan, tumayo siya nang alalayan siya nita. Ma, let's go, kain na tayo. Anito sa ina na lilingalinga. Mauna na kayo. Son, tatawagin ko lang ang papa mo, okay po. Let's go. Sweetie, tuluyan siya nitong hinayla sa kusina, ipinaghila ng upuan at sinadukan ng iniluto nito na amoy pa lang ay talaga namang nakakatakam na, masarap nga ang inilutong paella ni Alexis, parang gusto niyang mahiya dahil siya ay hindi liyon kayang lutuin, so, what do you think, pasado ba sa soon-to-be Mrs. ko? Sagad ang ngiti nitong tanong nang magkaharap na sila sa dining table, parang hinaplos ang puso niya dahil doon kay sarap marinig na tinatawag siya nitong soon-to-be Mrs. Pasadong-pasado ho, soon-to-be hubby, kitang-kita niya ang kakaibang kislap sa mga mata ni Alexis nang sabihin niya iyon, gayunman ay nanimbalik ang lungkot sa kanyang puso dahil wala siyang idea hanggang ngayon kung kailan sila magpapakasal. Bakit ha? Kahit nakangiti ka, nakikita kong malungkot yung mga ngiti mo.
Bakit, may gumugulo ba sa'yo? Bigla ay naging seryoso ito sabay gagap sa isa niyang palad na nakalapat sa mesa. Ito ang isa sa katangiang minsan ay inaayawan niya sa alkalde. Masyadong malakas ang pakiramdam ni Te kaya wala siyang mate atago. Gustuhin man niyang maglihim o magkaila minsan ay hindi siya magtatagumpay dahil masyadong malakas ang pakiramdam nito. Sumeryoso siya bigla, tinitigan niya ito sa mga mata dahil gusto niyang maramdaman nito na okay lang siya. Wala akong problema. Babe, naiisip ko lang na sobrang dami na nating pinagdaanan. Na ang dami-dami nang nangyari pero heto pa rin tayo. Magkasama pa rin sa kabila ng lahat, totoo sa loob niya ang mga bagay na lumabas sa kanyang bibig. Kapag binabalikan niya sa isip ang mga nangyari sa kanila ni Alexis, minsan ay namamangha siya kung paano nila iyon nalagpasan, kung paano gumawa ng paraan ang tadhana na magkita sila ulit pagkatapos nilang magkahiwalay. Tumayo si Alexis at iniwan ang kinakain, lumigid ito sa may likod niya at yumukod para siya yakapin, ibinaon nito sa balikat niya ang babae kaya langhap na lanahan niya ang mabangong amoy ng alkalde. Alam mo kung ano ang ibig sabihin nun, tayo talaga ang para sa isa't isa. Gusto niyang manigas sa pagkakaupo dahil sa kiliting dulot ng pagtama ng mainit na hininga ni Lex sa kanyang leeg pero nananaig sa kanya ang kilig na dulot ng mga salita nita. Besides, hindi naman ako papayag na hindi kita makita noong nawala ka. Gagawin ko ang lahat, wala akong pakialam kahit suyurin ko pa ang buong Pilipinas para lang makita ka. Ninya. At ganoon pa rin ang gagawin ko kahit ilang beses pa nang dumating ang mga magulang nita ay sabay-sabay silang kumain. Hapon na nang lisanin nila ang mansyon pero nagtaka siya nang umiba ng daan si Alexis. Saan tayo pupunta? Tak ang tanong niya, basta't there's something I want to show you. May bahid ng tipid ng ngiti sa labi ang alkalde. Nag-isip man ay tumahimik na lamang siya. Hindi siya sanay na ganito si Alexis pero ipokrita siya kung sasabihin niyang hindi niya gusto ang bersyon nita ngayon. Humantong sila sa lugar na sa pagkakaalam niya ay malapit lang sa munisipyo ng San Miguel, malapit din sa simbahan at sa university sa lugar, pero pinigilan niyang mapakunot ang noo dahil bukod sa construction site ng hindi niya matukoy na establishmento ay wala na siyang iba pang nakikita roon. Clueless siya kung bakit siya dinala ni Alexis doon. Bakit tayo nandito? Lex, hindi na nakatiis niyang tanong, bagaman huminto sila roon ay hindi naman siya nito inanyayahang bumaba dahil tirik pa ang panghapong araw. Simply, because this is yours, sweetheart, walang gatol nitong sabi na hindi ka agad pumasok sa kanyang isip. What? Para siyang nakarinig ng isang imposibleng bagay, natawa ng pagak si Alexis sa reaksyon niya. Pinisil nito ang isa niyang pisngi na sa worry ba ay cute na cute sa kanya. Ang sabi ko, this place is yours, sweetheart, itinuro nito ang construction site na kasalukuyang gumagawa ang maraming trabahador. Unti-unting nag-sink in sa kanyang isip ang mga katagang iyon. Napatitig siya sa mukha ni Alexis para tingnan kung seryoso o nagbibiro ito pero sinseridad at katotohanan ang nakita niya roon. Kaagad ay gusto niyang maiyak, nakakatawa pero hinihintay niyang bawiin ni Alexis ang sinabi dahil baka nagpapatawa lang ito pero hindi iyon nangyari. Bagkos ay muli nitong pinisil ang pisngi niya, tama ako, sobrang priceless ng magiging reaksyon mo. That's why I capture it. Noon lang niya napansin ang maliit na videocam na nakapatong sa dashboard ng kotse at nakatutok sa may gawin niya. Doon ay hindi na niya napigilan ang damdamin. Sunod-sunod na naglandas ang kanyang mga luha sa pisngi na kaagad namang pinahid ni Alexis. But why? Hindi mo naman kailangang gawin to, Lex. I appreciate your efforts pero pwede namang wala ang mga ito. Mamahalin pa rin kita kahit SSSHHH, iniharang nito ang isang hintuturo sa labi niya para pigilan siya sa mga iba pang sasabihin. Because I want to, gusto kitang pasayahin, you know that I'm not into those surprise thing pero nakita ko kasi na sobrang worth it mong surprise, sweetheart, buong pagmamahal nitong sabi habang tinutuyo nito ng palad ang kanyang magkabilang pisngi. Noon na tuluyang nagumapaw ang kaligayahan sa kanyang puso. I love you Lex, hindi ko alam ang sasabihin ko. Patuloy siya sa pag-iyak, pilitin man niyang pigilin ang bugso ng kanyang damdamin ay hindi niya magawa. Animo gripong nabuksan ang kanyang mga mata, maging si Alexis nang tingnan niya ay parang gusto na ring maging emosyonal. Hinuli niya ang palad nitong nakapatong sa kanyang mukha at dinama iyon. Sapat na ang mga salitang sinabi mo. Sweetheart, when you say you love me, sapat na Leon, sobrang enough na. Ninya muli nitong pinahid ang mga huling butil ng luhang naglandas sa kanyang mukha at pagkatapos ay kumuha ito ng tissue sa tissue holder sa dashboard ng kotse saka itinapat sa ilong niya. Bigla siyang nahiya nang ma-realize kung ano ang gusto nitong gawin niya.
Ako na, pinilit niyang kunin ang tissue sa kamay nito pero madaling naiiwas iyon ni Alexis, pinigil ang mga kamay niya pagkatapos ay muling itinapat ang tissue sa kanyang ilong. Dapat ka nang masanay dahil gagawin ko rin naman to palagi kapag mag-asawa na tayo. Sweetheart, kinilig muli ang kanyang puso. Wala siyang nagawa kung hindi sundin ang gusto ni Alexis kahit pa maging sa sarili ay hiyang-hiya siya. Good girl. Anito pagkuwan. Para mabawasan ang pagkahiya ay iniba niya ang usapan. Binili mo itong space na 2 beses itong tumango. Yes, binili ko for you. Itinukod nito ang isang siko sa gawing ulunan ng driver's seat habang ang isang kamay nito ay malayang sinusuklay ngayon ang kanyang mahabang buhok. Pero bakit? Lex, hindi makapaniwala niyang tanong. Dahil gusto ko lang, sweetheart, I know na gusto nyo pang mag-expand ni Mika ng kafe pero pwesto ang problema ninyo. That's why I bought this malapit sa munisipyo kaya pwede kitang makita anytime. Bale walang sagot nito na akala mo ba barya lang ang ginugol sa pagbili ng lote at pagpapaawa noon, pero malaking halaga ang SSSHHH. Money is not the issue kung katulad naman ng reaction mo kanina ang makikita ko. Kinabig siya nito at niyakap, mahal kita kaya pasasayahin kita palagi, thank you. Lex, ginantihan niya ang yakap ng alkalde, maya-maya ay sabay silang bumaba para raw makita niyang mabuti ang konstruksyon ng lugar. 26 Kabanata 110. Bakit malungkot ang baby ko? Nagulat si Nina sa paglapit na iyon ni Travis kasama si Bricks, kasalukuyan niyang pinanonood ang mga tuyong dahon ng mangga na malayang ad CG 5/11 hanggang 11/11 limitadong oras araw-araw kumuha ng mga sikat na produkto Logitech, Angel True simulan ang pagkain. Tinatangay papunta sa dalampasigan, mag-isa siyang nakatayo sa veranda dahil iniwan na siya ng kanyang mama at papa na kasama niya roon kanina. Kagaya ng nakasaya nila buhat ng makilala ang tunay nilang pamilya ay narito sila sa Siargao weekend ngayon kaya sama-sama silang lahat. Wala. Travis, tugon niya sa kapatid, kahit ilang taon ang tanda nito sa kanya ay hindi siya nasanay na tawagin itong kuya. Hindi kami naniniwala, come on. Bakit nga, anong iniisip mo? Segunda naman ni Bricks sa kanyang tabi. Wala nga, na-amaze pa rin kasi ako hanggang ngayon dito sa place ng mama at papa, ang ganda-ganda. Inakbayan siya ni Travis, halatang hindi pa rin naniniwala. Nins, mga kapatid mo kami ni Bricks ang dapat unang-una na poprotekta sa iyo, pero paano namin yun gagawin kung ayaw mo kaming pagkatiwalaan? Mapagdaramdam sa boses ni Travis at agad siyang nakonsensya dahil doon, nagpa siyang sabihin sa mga ito ang ilang linggo nang bumabagabag sa kanyang isip. Si Alexis kasi parang batang umpisa niya. Bakit? Anong ginawa ni Alexis? Sabi niya, gusto niyang makasal kami sa lalong madaling panahon. Pero kahit isang detalye para sa kasal namin ay wala pa kaming nagagawa. I mean, di ba dapat inaasikaso na namin ang tungkol doon? Sa halip na sagutin siya ng dalawang kapatid ay tinawanan pa siya ng mga ito ng malakas, bagay na kanyang ikinainis. Pakiramdam niya kasi ay sa halip na damayan siya ay natutuwa pa ang mga ito sa kanyang pagsisintimiento. Binaklas niya ang pagkakaakbay sa kanya ni Travis at akmang papasok siya sa loob nang pigilan siya ni Bricks. Hey, ang pikan mo naman, nakakainis kasi kayo. Worried ako pero kayo naman pinagtatawanan niyo pa ako. Gumigaralgal ang kanyang boses at kaagad nagulap ang kanyang mga mata. Bigla ay nawala ang ngiti sa labi ng dalawa. Kinabig siya ni Travis at isinandig sa dibdib sa kahinagod ang kanyang buhok, pasensya ka na sa amin. Natawa lang kami kasi masyado kang nag-iisip para namang hindi mo kilala yung fiancé mo. Marami pa andar at pasabog, busy lang siguro siya ngayon. Narinig ko na maraming projects ang San Miguel ngayon. Iniisa-isa niya sa isip ang mga sinabi ni Travis. Tama naman ito. Sa pagkakaalam niya ay nakaharap sa maraming proyekto ngayon si Alexis, pero bakit ganon? Ni hindi man lang ito nagbabanggit ng tungkol sa kasal nila. Ninya, intindihin mo muna ngayon ang fiancé mo. I'm sure na may mga plano naman yon. Nakalimutan mo na ba na palagi niyang sinasabi na ayaw kanyang mawala? Ani naman ni Bricks, tama si Bricks, takot lang no na hindi matuloy ang kasal nyo, kaya kung ako sa'yo, huwag mong masyadong inisip ang bagay na yon. Sa huli ay napakalma rin siya ng mga kapatid, tuluyang nawala ang kanyang iniisip nang magyaya si Bricks na manghuli silang tatlo ng isda sa dagat kagaya ng madalas nilang gawin kapag narito sa Siargao. Bumili ng malaking bangkang demotor ang kanyang mga magulang at kapag narito sila ay nagagamit ni Bricks. May pagkakataong sama-sama rin ang mama at papa nila sa pangingisda, bagay na nagsisilbi nilang bonding. Lagotkal nagsisintir na yung isa. Nag-uumpisa ng magmukmak kung bakit hanggang ngayon,
Hindi mo pa raw siya pinakakasalan, totoo, kay lakas din ng tawa ni Alexis sa kabilang linya at dinig na dinig iyon ni Bricks kahit pa si Travis ang may hawak ng telepono, nagpa siya silang tawagan ito para ipaalam ang sentimiento ni Nina, gaya ng inaasahan nila ay matatawa ring kagaya nila kanina si Alexis, yes, napagtawanan namin itong si Bricks, ayon, umiyak tatawa-tawa niyang sabi bigla ay natahimik si Alexis sa kabilang linya. Bakit nyo naman pinagtawanan kawawa naman ang sweetheart ko, grabe kayo, okay lang yun, suyuin mo na lang, saka huwag kang mag-alala, kung ano-anong palusot na ang ginawa namin para maniwala siya na busy ka lang kaya hindi mo pa ikaso ang kasal ninyo. Dagdag pa ni Travis. Sige ako na ang bahala, pagkababa niya ng telepono ay kaagad tinawagan ni Alexis si Nina dahil hindi siya mapakali sa munisipyo, naalarma siya sa sinabi ni Travis na umiyak si Nina ng pagtawanan ng mga ito, ibig sabihin ay malaki na ang pagdaramdam ng dalaga, nakalang dial siya bago ito sumagot. Hello, sweetheart, babe, bakit ang tagal mong sumagot, malambing niyang tanong. I'm sorry, nakatulog ako, nangisda kami ni na Bricks at Travis kanina. Napatawag ka, napangiti siya dahil paos pa halos ang boses nito, nai-imagine tuloy niya ang mukha nitong animo bata kapag bagong gising, at siguradong kung kaharap niya ito ngayon ay hindi na naman niya mapipigil ang sariling pisilin ito sa pisngi. Okay lang, napagod ka ba? Tumawag lang ako kasi nami-miss na kita, malambing niyang sabi, narinig niyang natawa ang dalaga sa kabilang linya. Magkasama lang tayo kahapon, Lex, oo nga, pero alam mo ba kung ano ang pakiramdam ko? Parang isang linggo na kitang hindi nakikita. Aniya sa dalaga bagay na sobrang totoo. Kung pwede lang na ipalit niya ito sa sekretarya niya sa munisipyo ay gagawin niya para lang hindi ito nawawala sa kanyang paningin. Ang sweet naman ng babe ko, baka naman may kasalanan kanyan kaya ganyan ka kalambing, ha? Napangiti siyang mag-isa, bumabate talaga ang pakiramdam niya kapag kausap at kasama niya ang kasintahan. Likas kasi talaga itong malambing at masiyahin bagay na pinakagusto niyang katangian ni Nina. Wala po. Takot na akong magkasala sa you, sweetheart, ayoko nang mawala ka ulit sa akin kaya huwag kang mag-alala, okay? Nagbibiro lang ako, babe, alam ko naman na behave ka na ngayon, Mahal na mahal kita, mahal din kita, Lex magkita tayo bukas. See you. Babe, bye. Nang sumapit ang hapon ay inabala niya ang sarili sa pagbabasa ng mga libro sa napakaluwang na library ng mansyon. Walang duda na lahat ng negosyong mayroon ang papa niya ay namamayagpag sa bansa dahil sa dami ng mga librong tungkol sa negosyo na mayroon ito roon. Mahilig magbasa si Gustavo. Iyon ang napansin niya kapag narito siya sa Siargao, madalas ay nakakulong ito sa library at gumugugol doon ng ilang oras para magbasa. Ganoon na raw talaga ito kahit noon pa ayon sa mama niya sa pag-ikot sa shelves ng mga libro ay ilang photo album ang nakita niya. Na-excite siyang kunin ang mga yon, naupo siya sa executive chair ng kanyang papa at isa-isang binuklat ang mga larawan. Napangiti siya nang ang unang album na mabuklat ay panay picture nilang magkakapatid noong baby pa sila. Hindi niya napigilan ang sarili na haplasan ang mga mukha ng mga batang kasama ni na Carmelita at Gustavo sa larawan. Ang cute kasi nilang lahat, mukhang tuwang-tuwa ka sa mga hitsura natin dyan. Mula sa pinto ay bumulaga si Travis na nakangiti habang papalapit, nakakatawa kasi, parang ang saya-saya natin dito. Oo, pero masaya pa rin naman tayo ngayon. Diba, umupo ito sa upuang nasa harapan ng malaking mesa ng ama at prenteng isinandal ang likod sa mahogany chair, tuluyang nawala ang atensyon niya sa mga larawan at napabaling sa kapatid. Paano kaya kung hindi mo ako nahanap, Travis? No, paano kaya kung hindi mo binanggit sa akin na may tunay akong mga magulang, paano pala kung hindi tayo nagpunta sa Isla Matubig at hindi ako natagpuan ni Bricks, ano na kaya ang lagay natin ngayon, kumusta na kaya ang mga buhay natin, kung hindi ko nalaman na kapatid kita, siyempre isa pa rin ako sa masugid mong manliligaw. Walang guttle nitong sagot, isinara niya ang photo album na hawak. Grabe no, parang napakaliit ng mundo, biruin mo, kung sinagot pala kita at totoong naging tayo, magkakasala pa pala tayo sa Panginoon nang hindi natin alam. Kaya nga, akala ko nga, sa mga pelikula lang nangyayari yung nangyari sa atin pero hindi pala. Kailan mo nalaman na kapatid mo ako? Travis, ilang araw pagkatapos ng panluloob noon sa bahay ni na Alexis, Nina. Nalaman ko na pero hindi ko naman alam kung paano ko sasabihin sa iyo, kaya nag-decide na lang muna ako na hanapin din ang parents natin, at kagaya mo,
Natagpuan ko rin sila, sa kanila ko nakuha ang ideyang may isang kapatid pa akong dapat hanapin. I didn't stop, nag-hire ulit ako ng private investigator na siyang nakapagsabi nga na nasa Isla Matubig si Bricks, at ang kasambahay na matagal na nilbihan kina mama na makapagpapatunay na si Bricks ay isa sa mga batang tinangay nito noon. Kabanata 111, Bes, naalala mo pa ba si Catherine Season? Of course naman. Mike's BFF natin siya nung college pero bigla na lang tayong nawalan ng contact sa kanya matapos niyang mag-migrate sa States, diba? Tugon niya kay Mika. Bigla ay bumalik sa isip niya ang alaala ng isa ring matalik na kaibigan na matagal na silang walang balita. Mayaman ang pamilya ni Catherine at gusto noon ng mga magulang nito na kumuha ito ng degree sa ibang bansa pagkatapos makagraduate ni Catherine sa kurso nito sa Pilipinas. Pero simula nang umalis ito ay hindi na nila ito nakausap ni Mika. Sa tingin nila ay nag-deactivate ito ng account sa mga social media kaya hanggang ngayon ay wala silang balita sa kaibigan kagaya ni Mika ay ito lang ang best friend niya kaya kahit paano ay nalungkot siya noong umalis ito nang wala nang balikan at wala nang kumustahan. Nasaan na kaya siya ngayon? No, I mean, paano kaya kumusta na kaya siya? Siguradong asensado na yon ngayon baka nga hindi na niya tayo kilala kung sakaling magkabangga tayo. Iniwan ni Mika ang tinitimplang kape at ibingay sa staff nila. Diyan ka nagkakamali, no, I mean, tama ka na asensado na ang lola natin ngayon, girl, pero mali ka na baka hindi na niya tayo kilala. Ani Mika na nagnono sign pa, automatikong nangunot ang noo niya. Anong ibig mong sabihin? Naupo ito sa kaharap niyang upuan at isinara ang laptop na gamit niya. Ikakasalang loka at kinuha tayong mga bridesmaid. Pumapalakpak pa si Mika na hindi maitago ang excitement na nararamdaman. Nagulat siya bagaman kalaunan ay nahawa rin sa saya ni Mika. Nanlaki ang mga mata niya nang ganap na rumahistro sa utak niya ang sinabi nita. Ibig sabihin ay makikita nila ang kaibigang kulang isang dekada nilang hindi nakita at nakausap. Pero hindi niya maiwasang malungkot, naisip niyang mabuti pa ito at may kakasal na samantalang ang kasal nila ni Alexis ay hindi na natuloy-tuloy. Hanggang ngayon ay wala pa rin siyang idea kung ano ang balak nita at kung kailan nito planong gawin yon. Madalas siyang mag-isip pero hindi niya iyon ipinahahalata kay Alexis, talaga. Gayunman ay hindi niya naitago ang saya sa magandang balita, at least isa sa kanilang tatlong magkakaibigan ay papasok na ngayon sa buhay may asawa, at masaya siya para kay Catherine. Oo. Girl, ang saya diba? Sagad ang ngiti ni Mika kaya parang gusto na niyang magtaka dahil doble-doble halos ang saya nito na parang ito pa ang ikakasal. Oo naman, pero paano niya tayo na-invite? I mean, paano kanya napadalhan ng invitation? Nagtataka siya dahil kung may imbitasyon itong natanggap, dapat ay mayroon din siya kung totoong silang dalawa ang bridesmaid, ha. Ano kasi sa email ko lang niya isinend. Nins, tumayo si Mika at muling bumalik sa ginagawa nito kanina. Samantalang kunot noon niya itong nasundan ng tingin. Parang nakaka-confused kasi na may imbitasyon ito pero siya ay wala, Bakit sa email ko wala naman akong na-receive na invitation, Mikes? Kung dalawa tayong bridesmaid, dapat lang na mayroon din ako, di ba? Parang nakakatampo naman kung ikaw lang ang mayroon, hindi niya napigil ang sabi bagay na totoo naman kasi. Hindi sa nagpapaimportante siyang masyado pero kung siya kasi ang ikakasal ay ganun ang kanyang gagawin. Sisikapin niyang mapadalhan ang lahat ng invitation para walang sasama ang loob sa kanila ni Alexis, Nins. Nag-reach out lang kasi sa akin si Kath through Viber. Hiningi niya yung email ko and sabi niya ako na lang daw ang magparating sa iyo. Nawala naman sa isip ko na ibigay yung email mo, kung alam ko lang na ganyan pala na big deal sa iyo yung invitation. Sana pala sinabi ko sa kanya na sendan ka rin. Natatawa pa si Mika pero siya ay hindi big deal sa kanya yun kung hindi para sa kanya ay yun naman talaga ang dapat, pero hindi na siya kumibo. Tumahimik na lang siya at inisip na baka nga masyado lang busy si Catherine kaya hindi sila maisa-isang padalhan, saan pala siya ikakasal. Mika, aniya maya-maya, sa balesin, Nins, napatingin siya kay Mika, inisip niyang binibiro lang siya ng kaibigan pero seryoso ito. Leon kasi ang dream wedding place niya at alam iyon ng kaibigan. O ano, tatanggi ka pa bang maging bridesmaid? Alam kong gusto mong makarating sa balesin noon pa. Syempre hindi, mabuti, paano pala ang isusuot natin? Huwag mong alalahanin yun. Girl, bukas may appointment tayo sa couture na kinuha nila para sa mga bridesmaids. Sino ang designer nila? Mike's si Michael Remo. Ha, bakit?
Oo nga pala siya din ang gusto mong magtahi ng damit pangkasal mo. Girl, di ba? Ani Mika na nabasa yata ang nasa isip niya, nakakatuwa lang isipin dahil parang pareho sila ng tatse ni Catherine, oo, pero magaling naman kasi talaga si Mikael, kaya siguro nagustuhan din siya ni Kath, aniya sa kaibigan, oo naman, wala namang duda roon, di ba nga sabi ng mama mo pati siya ay kilala rin ang baklang yun. Hindi naman makikilala ang pangalan niya kung basta-basta lang ang mga damit na gawa niya. Kaya nga, babe, hindi ako pwede bukas, may appointment kami ni Mika. Aniya kay Alexis sa kabilang linya nang yayain siya nitong lumabas sila. Ganun ba? Saan kayo pupunta? Sweetheart, hindi ko pa pala nasasabi sa you, may long-lost friend kami na ikakasal at nag-reach out ulit sa amin ni Mika babe. Kinuha kami ni bridesmaids at may appointment kami sa couturier bukas para sa mga damit, aniya sa kasintahan. Kung siya ang papipiliin, natural ay mas gusto niyang kasama si Alexis, nitong nakaraan kasi ay bihira silang magkita masyadong busy ito sa munisipyo pagkatapos ay tinututukan pa ang konstruksyon ng place niya na binil nita, kapag weekend naman ay may mga inaasikaso ito na madalas ay hindi niya alam kung ano, kaya naman nami-miss na niya ang alkalde, matagal-tagal na rin buhat yung huling labas nila, nakakalungkot lang na kung kailan ito nagyaya ay may lakad naman siyang iba. Talaga, kilala ko ba itong friend mo na ito? Sweetie, not yet sa state na siya nakabase. I think uuwi lang siya rito para magpakasal, ganun ba? Sige. Kung ganun pala, sasamahan ko na lang kayo sa appointment niyo bukas, what do you think? Talaga. Babe, na-excite siya bigla sa kaalamang makakapunta na sila ni Mika sa appointment nila ay makakasama pa niya si Alexis, bigla ay tanggal ang lungkot niya. Pakiramdam niya ay magiging masigla na ang kanyang buong maghapon. Yes, I'll pick you up tomorrow, sweetie, I love you, bye. I love you too, bye. Babe, ang malaking butik ni Michael Remo ay nasa kahabaan ng Alabang, hindi katakatakang ito rin ang napiling designer ni Catherine dahil talaga namang kilala ito sa buong bansa. Maraming celebrities din ang ikinasal na ito ang gumawa ng mga damit. Kahit ang mga beauty queen na nagre-represent sa Pilipinas sa ibang bansa ay si Michael din ang nagde-design ng mga costume. Pang world class kasi ang mga design ng baklang designer. Patunay roon ang maraming trophy na nakahilera sa entrada ng butik nita. Mukhang nagwagi na ito ng iba't ibang award sa larangan ng pagde-design, ang gaganda naman pala. Anita nang makita sila ni Mika, hindi naman masyado. Sis, kwelang ani Mika na unang nakipagbeso kay Michael, ay, pakiyan ang gusto ko, oh siya. Halina kayo nang makapili na kayo ng design, maiwan ka muna namin dito. Mayor, sige lang, just make sure na ang pinaka-best ang ibibigay mong option sa kanila. Bilin pa nito bago sila igiyan ni Michael sa loob ng malaking kwartong punong-puno ng mga mamahaling gowns. Makakaasa ka. Mayor, sweetheart, nakaakbay na sa kanya si Michael pero muli siyang napalingon nang tawagin siyang muli ng kasintahan. Feel free to choose kahit anong design pa yan basta kung ano ang gusto mo, bilin ni Alexis, bagay na ipinagtaka niya ng bahagya, pero sa hall ay inisip na lamang niya na may point naman ito, binibilinan lang marahil siya ni Lex na pumili siya ng damit kung saan siya magiging komportable, tumango siya at tipid na ngumiti sa alkalde bago tuluyang pumasok sa kwartong iyon. Mika, sigurado ka ba na pati tayo ay pang bride rin ang gown, abay parang tayo ang ikakasal. Aniya nang isiwalat doon ni Mika na kailangan din nilang magsuot ng wedding gown. Gusto di umano ni Catherine na lahat ng bridesmaid ay nakasuot ng white bridal gown dahil ito ay kulay pula raw ang ipinatahing wedding gown sa States, kakaiba nga ang kasal na gusto nito kung ganoon. Nins, ibigay na lang natin kung ano ang hilig ni Catherine, sa bagay, total libre naman. Aniya na napangiti na rin. Tama, Kabanata 112, isang off-shoulder type wedding gown ang napili ni Nina sa dami ng naggagandahang gowns ni Michael, katamtaman lamang ang yari ng neckline yun kaya komportable siya. Hindi kasi siya sanay magsuot ng mga damit, halos lumabas na ang kanyang kaluluwa. Ang manggas ay yari sa sobrang nipis na nylon mesh na kakulay halos ng kanyang balat. Sa malayuan ay hindi iyon mahahalata, simpleng-simple ang gown na hindi kagaya ng mga tipikal na damit pangkasal na tadtad ng borloloy. Yung napili niya ay sa top part lang puno ng beads pero ang bandang skirt ay plain satin with mesh na may malaking ribbon sa likuran ng baywang. Napaka-simple pero napaka-eleganteng tingnan, perfect marteng wika ni Michael na napapalakpak pa, siguradong ikaw ang pinakamagandang bride sa araw na yon.
Ninya, napigil niya ang tawa dahil waring nakalimutan yata ni Michael na hindi naman siya ang ikakasal, dagli niyang ikinubli ang mukha rito dahil baka makita siya nitong tumetawa ay teraayan pa siya. Hindi naman ako ang ikakasal. Michael, hindi nakatiis niyang sabi, hindi niya alam pero sa tingin niya ay nagkulay suka ang mukha ng baklang designer, napatingin ito kay Mika at ilang sandaling nagtitigan ang dalawa, maging ang kaibigan niya ay hindi niya maipaliwanag kung bakit naging ganoon ang reaksyon. Oo nga naman, Michael, parang nakalimutan mo yata na mga bridesmaid lang kami nitong kaibigan ko. Humahalaklak si Mika pero hindi nakaligtas sa pandinig niya na parang pilit lamang ang tawa nita. Waring bumalik naman sa wisyo ang bakla, napapitik pa ito sa sariling mga daliri pagkatapos ay nilapitan siya. Lumigid ito sa may likuran niya, hinawakan siya sa balikat at kinausap ang refleksyon niya sa salamin habang nakataas pa ang isang kilay, pasensya ka na, beauty. Ngayon lang kasi ako nagkaroon ng kakaibang kliyenteng kagaya ng kaibigan ninyo. Nazanay ako na kapag bridal gown ang hiningi ng customer, sure ball na siya mismo ang ikakasal. Hindi kagaya nyo nitong si Mika na mga abay nga pala pero bridal gown ang hanap. Nilang na lang si Michael dala marahil ng kalituhan. May point naman nga talaga ito kung tutuusin, kung sakali ay ngayon pa lang siya makakakita ng ikakasal na hindi nakasuot ng kulay puti at sa halip ay ang mga abay nito ang nakadamit pang kasal, naisip niyang kakaiba rin ang trip ni Catherine, naisip niyang siguro ay ganoon ang mga ikinakasal sa ibang bansa. Baka dito lang kalimitan ang damit pang kasal na kulay puti, okay lang. Michael, naiintindihan namin. Aniya habang nakangiti, alam naman niya na lahat ay nagkakamali. Ayan, perfect choice itong napili mo. Hindi ba? Mika, binalingan nito si Mika na hanggang ng mga oras na iyon ay namimili pa rin ng damit, hindi kagaya niya na sa dami ng wedding gowns na naroon ay nang ibabaw ang kanyang napiling iyon sa kanyang paningin. Parang wala siyang ibang nakikita, nakakatawa mang isipin pero parang inilaan talaga ang damit sa kanya, pati sukat ay wala nang babaguhin si Michael, hindi na ito magre-repair dahil kakatuwang parang siya ang kinuha na ng sukat nang gawin ang gown na iyon. Tama, Box. Bagay na bagay. Siguradong mapapanganga si Alexis kapag naglalakad ka na sa aisle, sabi ni Mika na gumagala ang paningin sa kanyang kabuuan. Ha? Litong tanong niya pero kaagad ding nakapag-eksplika si Mika. Kasi diba, siguradong isasama mo si Lex pag-attend natin ng kasal ni Catherine, paliwanag nita. Oo, ikaw, pwede mo namang isama si Bricks, dating na ang estado ng dalawa at nitengang hall ay dumedalas iyon lalo na kung walang pasok ang kanyang kapatid. Balak niyang airto ang dalawa sa isa't isa pero hindi naman siya nahirapang gawin iyon dahil napansin niyang unang pagkikita pa lamang ng mga ito ay attracted na kaagad sa isa't isa, napapangiti siya palagi kapag paparating sa cafe nila si Bricks. Bigla kasing nawawala ang pagkatabil ng dila ni Mika at nagtatransform ito sa pagiging isang mahinhin na dalaga. Si Bricks naman ay ganoon din, bakas sa mukha nita ang saya kapag kasama ang kaibigan niya. Anita ay masarap kasama si Mika, bagay na totoo naman dahil kilalang kilala niya ang kaibigan, palawa biro kasi ito kahit na noon pa man, at kung itong dalawa nga ang magkakatuluyan ay siya ang unang magiging masaya para sa mga ito, boto siya kay Mika para kay Bricks dahil kilalang kilala na niya ang pagkatao ni Mika simula pa noon. Nins, alam mo namang sobrang busy ng kapatid mo, ayoko siyang istorbohin sa pag-aaral niya. Sus. Para namang di mo alam na makita ka lang known tanggal na kaagad ang pagod ni Bricks. Sa iyo nga siya na-inspire, ikaw ang dahilan kung bakit siya sinisipag mag-aral, Oz. Balera, makalipas pa ang ilang minuto ay nakapili na rin si Mika ng gown. Satin halter type ang disenyong napili nito na talaga namang bagay na bagay din sa kaibigan niya. Tinulungan din ito ni Michael para ganap na makita ni Mika ang fitting nita sa malaking salamin. Ang ganda-ganda. Mikes, lalo kang naging sexy, tululaway ni Bricks kapag nakita ka, papuri niya sa kaibigan. Sexy si Mika sa waistline nitong 28, idagdag pa na maganda rin ang kurba ng katawan ng kanyang kaibigan, slender ito at malaki ang balakang, marami itong manliligaw pero kahit minsan ay hindi pa ito nagkakaroon ng nobyo, kaagad kasi nitong idinidispatcha ang mga manliligaw lalo na kung nakikita nitong ang katawan lamang nito ang habol ng mga lalaki. At least kay Bricks ay alam niyang nakakasiguro ang kaibigan na hindi ganoon ang kanyang kapatid. Sus, sexy lang ako pero mas maganda ka. Loka, 4'6" si Michael sa tabi nila ay napapailing na lang dahil sa kakulaitan nilang dalawa, huwag na kayong magturuan dahil pareho kayong beauty, kung ako ang ganyan kaganda. Nako,
Paluluhurin ko sa harapan ko ang mga lalaki. Malanding sabi ni Michael kaya nagkatawanan silang lahat. Paano mo nga pala nakilala si Catherine? Michael, naisipan niyang itanong maya-maya nakakapagtaka kasi na sobrang tagal na sa States ni Catherine pero kilala nito si Michael na kailan lang naman yata nakilala sa mundong ginagalawan nito ngayon. Napatigil sa ginagawa ang bakla at muling nakipagtitigan kay Mika sa salamin. Ako ang nag-recommend kay Michael sa kaibigan natin. Ninya, tama, and nagtanong kasi si Kath kung may kilala akong tatahi ng damit natin and naalala ko si Michael, yung iba niya kasing bridesmaids. May designer na yata, si Mika na ang sumagot dahil sa tingin niya ay hindi mapahap ni Michael ang sariling dila bagay na ipinagtataka niya, nagtatanong lang naman sana siya. Tama si Mika. Ninya, bakit? Ayaw mo bang ako ang maging designer nyo? May pagdaramdam sa tinig nita at kaagad siyang naalarma dahil doon, baka isipin pa nito na ang arte niya, hinagilap niya ang isang kamay nita at pinisil iyon. Of course not, Michael, gusto ko lang malaman, pero hindi ibig sabihin nun na hindi siya aware na worried ang mukha niya ng mga sandaling iyon, biro lang din. Alam ko naman na wala kang masamang ibig sabihin, ang mabuti pa. Let's go outside. Ipakita natin kay Mayor Villarubin ang looks ninyo. Wala na silang nagawa ni Mika nang igiya sila nito patungo sa bakana ng pinto pero hindi naman sila tuluyang pinalabas pa. May I have your attention? Mayor Villarubin. Here comes my two beautiful ladies, may pagmamalaki sa boses ni Michael na naunang lumabas ng pinto ng kinaroroonan nilang silid. Pagkatapos ay umalis ito doon para bigyang daan silang dalawa ni Mika na makalabas. Come here. Ladies, nauuna ang kaibigan kasunod siya ang totoo ay ayaw na sana niyang ipakita pa kay Lex ang napili niyang damit, total ay makikita rin naman siya ni Tek kapag suot na niya iyon sa kasal ni Catherine pero mapilit si Michael isa pa, mas gusto sana niyang sa mismong araw lang ng kasal nila siya makikita ni Alexis na nakasuot ng bridal gown pero wala siyang magagawa, kailangan niyang magsuot nito sa dadaluhan niyang kasal. Kaagad nagangat ng tingin si Alexis at nginitian nita ang animo diwata sa gandang si Mika. Wow! Mikes, you look so different, bulalas nita. Hindi plastic na tao si Alexis kaya alam niyang walang pagkukunwari sa reaksyon nitong iyon. Isa pa ay ibang-iba talaga ito sa Mika na karaniwan nilang nakikita araw-araw na ang suot ay palaging jeans and fitted shirt lamang. Thanks, Lex, ani rito ni Mika na nakipag-high five pa sa alkalde. Pero nawala ang ngiti sa labi ni Alexis nang sa wakas ay tapunan siya ng tingin, matagal itong nakatitig at parang gusto niyang matuno, nakatayo na siya sa harapan nito pero nanatili itong hindi kumikilos, animo ito napako sa kinauupuan at walang kakurap-kurap na nakatunghay din sa kanya, hindi tuloy niya maisip kung natutuwa ba ito o nalinis sa nakikitang ayos niya ngayon. Ay, bongga, natulala si Yormal malanding sabi ni Michael na naging dahilan para matauhan ang alkalde, napangiti siya nang tila magising ito sa pagkakaidlip habang nakadilat naman na nakatingin sa kanya. Pipasensya na, sobrang ganda kasi nitong sweetheart ko. Parang bata ito na napakamot pa sa ulo, pagkway tumayo ito at hinapit siya sa baywang kahit pa nasa harapan nila sina Michael at Mika, bigla tuloy siyang nahiya, pakiramdam niya ay pinamulahan siya ng mukha dahil hindi naman nila solo ang lugar, may audience sila at dala-dalawa pa nga, sus, doon nga muna tayo. Box, nakakainggit naman tong mga tol, kunway reklamo ni Mika na nagmarcha na ulit pabalik sa loob habang hila sa kamay ang baklang designer. Sabi ko nga, segunda ni Michael na marting sumunod kay Mika habang ang mga kamay ay kumukumpas pa sa ere.